So yun po guys, magandang araw po ulit sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Is mula pa rin po ito sa naging live ni Chris na last Sunday, July 19. Isa po sa nabanggit po niya doon is about po doon sa pag-aaral po niya dati. Yung nagmo-module daw po siya. So 16 years old po siya nang mag-start po siyang mamasukan daw po. Then habang namamasukan siya is nagmo-module nga daw po siya. Tawang-tawa po ako doon sa sinabi po niya na binlock daw po niya ang kanyang teacher kasi panay-send daw po ito araw-araw ng modules, yung kahit hindi pa daw tapos yung modules ni Krishna is may sinesend na naman daw po ulit, tapos nahihirapan daw po si Krishna sa module kasi iba daw po talaga yung kapag may magtuturo na teacher sa harap personally. Kaso nga lang kapag module, di ba, is walang magtuturo sa iyo, talagang kung ano yung nakasulat doon basahin mo, sagutan mo kung anong dapat sagutan. At doon po nahihirapan si Krishna, kaya minsan daw yung ate niya ang sumasagot at hindi minsan, halos madalas yata. Then that time nga po na panay-send nga po ang kanyang teacher ng panibagong module, so binlock daw po niya ang kanyang teacher. Kaya nagtaka po ang kanyang teacher kung bakit binlock. Tapos nag-text daw or nag-chat daw po ito kay Ugdot. At yun, si Ugdot na lamang daw po yung pinasagot ng teacher para lamang makapasa si Krishna. Tawang-tawa ako sa mga kalokohan na ginagawa ni Krishna guys ba. Naintindihan ko rin siya kasi kapag sobrang stress ka na din, for example pagdating sa modules or something like that, is talagang biglang maisip mo na lamang po na parang nakukulitan ka na kay teacher, lagi nagsisend ng ganito ganyan, so i-block ko na nga lang. So yun po ang ginawa ni Krishna, binlock nga po niya ang kanyang teacher. Isa po yun sa kumbaga nakakatawa na naging experience po ni Krishna or kalokohan po ni Krishna dati. Kasi si Krishna kasi, di ba sabi niya kung gusto niyang mag-aral daw po ngayon is gusto po niya yung face-to-face na pag-aaral. Ayaw po niya ng module. Kasi yun pala yung dahilan. Nahihirapan po siya sa module. At baka ma-block na naman po niya ulit yung kanyang teacher kapag mag-aaral siya ngayon ng module. So okay lang din naman sana yung module. Basta yung, kumbaga may enough time ka ba na pag-aralan yung mga, like yung may resources ka, may mga libro, may computer or something, internet connection para maano mo talaga. Kaso nga lang kung ikaw lang mag-isa, medyo mahirap kasi yun, lalo na kapag meron kang hindi maintindihan, ay walang magtuturo sa iyo, di ba? So iba pa rin talaga yung face to face. Kaya gusto nga ni Chris na kung mag-aaral po siya ulit, is gusto po yung face to face para talagang may matutunan siya kasi may nagtuturo sa kanya sa harap mismo. Unlike sa na wala talaga, di ba? Nakakatawa lang si Chris na ba yung mga experience po niya na ibinahagi po niya sa atin. Maliban nga po doon sa pag-module po niya na habang namamasukan po siya nung 16 years old po siya, yun nga, naibahagi rin po niya yung yung naging karanasan po niya habang nagtatrabaho sa mall. So actually nakarelate po ako dun sa mga nabanggit or nakwento po ni Krista about nga po sa pagtatrabaho sa mall, sa Gmall specifically, kasi nakapagtrabaho din po ako sa mall dati, sa Gmall din po mismo. At yung mga na-experience po niya na magtawag ng customers, yung nakatayo buong shift, 8 hours, 9 hours gano'n nakatayo. So na-experience po ko po yung mga ganoong bagay. Yung hindi ko lamang po na-experience yung sobrang magiging maingay kasi tawag dyan, kasi mahihain po ako na tao ayoko yung nag-iingay doon kasi nakakahiya. Pero si Krishna, dahil nga po napaka-confident po niya sa kanyang sarili, tapos napakarami po niyang kaibigan doon, so talagang maingay siya doon, tawa ng tawa, tawag ng mga customers. Ganun po kasi, di ba, kapag dumadaan ka sa mga accessories ng cellphones or sa cellphonean mismo, is talagang yung mga sales lady doon or mga salesman, is talagang ang iingay po nila, tawag sa iyo, dito sir, dito ma'am, dito ma'am, dito ganyan, di ba? So ganun po yung ginagawa pala ni Krishna dati. At dahil nga po sa kanyang pagiging masayahin, pagiging palakaibigan, so marami siya naging kaibigan doon. At nakakatuwa lamang po kasi sa kabila nga po ng napakaliit na sinasahod po niya dati, 350 a day lang daw po, which is kulang na kulang, is masaya naman po siya sa naging experience po niya doon. Although kinakapos, pero kumbaga nakaya naman po niya, lumaban po siya. At thanks God kasi ngayon medyo okay na nga po ang kanyang buhay dahil nga po sa tulong ni Sir Paul, nakapag-vlog po siya, kumikita na nga po siya ng malaki. Kaya alam ko na hindi talaga susuko si Krista sa pag-vlog kasi although masasabi po natin na na-stress po siya ngayon, pero bawing-bawi din naman po yun sa kinikita po niya, di ba? Unlike dati na 350 a day, magkano lamang po yung sasahurin sa isang buong buwan, tapos na-stress pa siya, di ba? Minsan kasi wala siyang maibigay sa kanyang pamilya, walang bigas, ganito ganyan. So kahit at least ngayon ay talagang naibibigay na po niya lahat ng mga needs po ng kanyang pamilya, especially yung mga pagkain, di ba? So nakakatawa lang kasi grabe yung blessings ng Panginoon kay Chris na
from someone na grabe yung effort or grabe yung pagod dati magtawag ng customers, kaso napakalit lang ng sahod, nakatayo pa buong araw, at to ngayon na medyo okay na po, yung hawak na po yung kanyang oras, wala na siyang amo. Yung kung gusto niya mag-vlog siya, kung ayaw niya mag-vlog, pwede lang din wag siyang mag-vlog, di ba? So nakakatuwa lamang po yung ganito na kumbaga na-experience ni Chris sa kanyang buhay at yung mga blessings na dumadating po sa kanya. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. From Ana Marie to Ribley, hi Chris, sa tama yan, magkwento ka sa mga nakaranasan sa buhay mo, yun nakakatuwa para masaya ang lahat ng nanood sa love mo, pagaling ka, God bless everyone, love. Yun nga po, nakakatuwa po yung magkwento po siya ng mga nakaraan po niya, mga karanasan po niya, kasi kahit pa paano is naging masaya po siya at naging masaya rin po tayo kasi nalalaman po natin yung mga nakaraang buhay po niya. Pobreng bisdak sa EU, ayan, doon ako natatawa sa kwento mo Chris, speaking Koreana about sa module, haha, pero happy ang all pag present si Sir Paul, pugong biyahero sa live, ayan. Yung nga po, nakakatawa nga po yun yung binlock po niya ang kanyang teacher dahil nainis po siya sa panay pag-send nito ng module, which is naiintindihan po natin yung talagang may inis ka kapag hindi ka patapos sa module mo tapos may panibagong module na naman, talagang may inis ka. At yun nga, nakakatuwa nga po kapag present si Sir Paul kasi nagiging masaya nga po ang lahat, especially si Chris na kitang-kita po natin yung kasiyahan ni Chris na kapag andyan nga po si Sir Paul sa live po niya. Divina Blas, ayan, ang sarap pakinggan ang mga kwento, sobrang tawa ko. Gandang Chris na, tinapos ko talaga ang replay, live na lang ako, no skip as in. Nakakatuwa nga po sobrang tawa nga po. Alam kong lahat po tumawa po sa naging kwento ni Chris na. Kasi yun nakita po natin na naging masaya po siya kahit papano sa mga naging kwento po niya sa atin. Rowena Mayol, I'm happy for you, baby loves, lalo na sa mga kwento at pinagdaanan mo sa life. Ingat ka rin palagi and take care always of yourself, be. Sorry, always replay na lang ako makapanood sa iyo, God bless. Actually, yung replay okay lang naman po yun. Same as live lang naman po yun Nagkakaroon pa din naman ng tawag yan, ads. So, nagkakaroon pa rin po ng earnings. Nagkakaroon pa rin po ng views. So, mapa-replay or live play man yan. So, okay lang po yun. Nakakatulong na rin po tayo kay Chris na kahit papano. Rosemary Viernes, nawala ang antok ko, kakatawa sa kwento mo. Happy to see you na happy ka. Stay positive, pagaling ka, God bless you. Watching from Lebanon. Yun nga po, nakakawala talaga ng antok yung pagtawa ni Chris na sa kwento niya. Talagang tawang-tawa po siya Maging tayo tawang-tawa po sa naging kwento po niya sa mga nakaraan po niya. Mayoko, ang ganda-ganda mo, Inday Chris, na hindi ka nakakasawang panoorin habang nagkwento ka. Kahit anong anggulo mo, ang ganda mo pa rin. Totoo po yun. Talagang maganda po si Chris na kahit tawang-tawa na yan siya, kahit nagpapapangit na siya ng mukha sa kanyang live, talagang napakaganda pa rin po talaga niya. Tessie Agustin, good evening po. Kamusta na ikaw? Masaya na kami at nakita namin masaya ka na. Hindi ka tulad noon nakaraang vlog mo, sobrang stress mo. Basta huwag mo masyado abusuhin ang katawan mo, po. Magpagaling ka at magpalakas para makapagpatuloy ulit ang buhay. Ang ganda na ng farmhouse mo. Sana ipagkaloob ng Panginoon na naway matapos na rin yun bago ka mag-birthday. So ipag-pray po natin na matapos nga po ang kanyang farmhouse bago po siya mag-birthday. Kasi isa itong napakalaking gift para sa kanyang sarili. At yun nga po, nakakatuwa kasi sa live po niya na yun sobrang saya po niya, which is kabaligtaran po nung sa nakaraang live niya na sobrang galit at sobrang stress nga po niya. From Jean the Tuwin, ayan, ang saya ko, pinapanood ko ito ilang beses ko, binalikan tawang-tawa pa rin ako. May pagkabuhay, good day, ingat ka, Kanonoy love, lalo na ngayon, may nainggit sa'yo, wag ka nang pumayag na hilahin ka pababa, sipain mo, ingat lagi, sipain. Ayan po, marami kasi paring mga nambabash kay Chris na, so ipag-pray po natin na sana tumigil na po ang mga bashers po. Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.